Yan. Good morning, Heartmates! Ayan. Good morning, everyone. So, good morning din po sa mga kasama po natin online. I encourage everyone to kindly share our live stream. Tayo po ay naka-live na sa mga oras na ito. We can share our live streams to our friends and other families as well na wala dito sa ating panambahan. Ayan. So, binibigyan ko po kayo ng ilang segundo para i-share po ang ating live stream. Ayan. So, share po muna tayo. Ayan. Kindly heart react din sa ating live stream para mas makita po siya sa ating wall. Ayan. And if pagtapos natin, i-share ang ating live stream. Ayan. Paki-silent na po ang ating mga cellphones. Don't let any distractions from outside world disrupt our time with the Lord. Ayan, share po muna natin. Okay. And settle down na po muna tayo. Wala po munang tayo ng tayo. Ayan. Wala po munang palabas-labas na as much as possible. Ayan. Let's focus our time sa ating Panginoon. Ayan. So kung na-share na po natin ang ating mga live streams, later on po, meron tayong i-play na ating mga prayer items na pwede po nating sundan. Ayan. So I encourage everyone to settle down and tayong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. As we gather here today, Panginoon, with our third Sunday service, Panginoon. We're super grateful, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, pinaranas po sa amin, Panginoon, panibagong Sunday para makasama ka, Panginoon, at ang mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon. We pray, Panginoon, ang bawat isa po dito sa amin, Panginoon, ay magkaroon po ng excitement to worship you, Panginoon, to study your word, Panginoon, and be with you sa iyong tahanan, Panginoon. Ngayon din naman, Panginoon, sa mga kasama po namin online, Panginoon, don't let any distractions from their homes, Panginoon, na makapag-disrupt ng kanila pong time, Panginoon, with you, Panginoon, at the comfort of their homes, Panginoon. Kaya naman dalangin ko, O God, kung ano man pong kanila pong ginagawa sa mga oras na ito ay kanila po munang isang tabi, Panginoon, and allocate this time, Panginoon, for you, Panginoon. At sa mga papunta pa lamang po, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pag-iingat po sa kanila, Panginoon, as they look forward, Panginoon, to your day, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dalangin ko, O God, Panginoon, na cover this place with your Holy Spirit, Panginoon. Cover this place with your presence, Panginoon. Let this place be a safe place to everyone, Panginoon, na pupunta po sa iyong panambahan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makasumpong, Panginoon, ng kapahingahan mula po sa inyo, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, we dedicate this time to you, Panginoon. We pray, Panginoon, na any notifications, distractions, problems from the past whole week, Panginoon, ay hindi po mag-disrupt ng aming time to you, Panginoon. But rather, Panginoon, we will make the most of our time, Panginoon, with you sa iyong panambahan, Panginoon. With you sa mga oras na ito, Panginoon. We thank you, O God, Panginoon, at patuloy ka mo namin tinataas sa mga oras na ito, Panginoon. And as of right now, Panginoon, we continuously pray, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na amin po pinapahalagaan, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na nga po, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Sound. Good morning po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba pakingitian ang ating mga kapatid sa kaliwat kanan? Kamustahin natin sila. Parang hindi po nakangiti eh. Isa pa po, pwede po ba kamustahin natin sila? Kamusta ka kapatid? Yan. Bago po tayo umawit, mayroon mo lang po tayong babasahin sa Bible verse, ating pong team verse, Galatians 5:20-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace and patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. May pagkakataon po minsan sa buhay natin na sinusubok tayo ng Panginoon, pero sa kagandahan loob po ng Panginoon, ng Espiritu, patuloy po tayong ginagabayan na magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Kailangan lagi po tayong may pag-ibig. Amen po ba? Hindi ko po alam yung mga pinagdaanan natin sa buong linggo, pero sa pagkakataon pong ito, muli po nating katagpuin yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At pwede po ba sa pagkakataong ito, pwede po tayong magsambit ng pasasalamat sa Panginoon mula sa ating mga labi. Hahayaan ko po tayo na ilang minuto para magbigay po tayo ng pagsambit at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy ka po namin pinupuri, sinasama pang na dinadakila sa buhay namin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na di nagbabago sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, purihin ka po, Ama. Dakila ka, O Diyos. Salamat sa Panginoon. Purihin ka po, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Gilang Diyos. Napakabuti mo. Dakilang Diyos. Purihin ka. Salamat sa iyo. Ikaw lamang, dakilang Diyos. Pwede mo po bang sabihan ng inyong kapatid na sabay tayong magpupuri sa Panginoon sa umagang ito? Yung nakangiti naman po, wag naman nakasimangot. Parang di po kasi tayo magpupuri. Ayan. Ayan. Sige po, patuloy po tayong magpupuri sa Panginoon. Walang mahihiya dahil ang pagbibigay po ng papuri ay para sa Diyos sa buhay. Amen? Sige po. Love to be in your presence with your people singing praises. Love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Love to be in your presence with your people singing praises. Love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises.
love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my lift my hands and raise my voice. Lift my hands and raise my voice. Amen. Hallelujah. Tayo pili muling lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka po, Panginoon. Lord, nalito po ang mga anak po, Panginoon. Nais po namin, Lord, magbigay ng pagsamba mula sa iyo. Katagpuin mo po ang aming mga puso. Hatayaan mo, Ama, sa pagkakataong ito. Ikaw po, Panginoon, ang may taas sa aming buhay. Iahayag namin, Panginoon, ang kabutihan mo, ang katapatan mo, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, alam po namin na may mga pagsubok, may mga suliranin kami pinagdadaanan. Lord, salamat sapagkat niloob mo po, Panginoon, nabigyan po ng kapayapaan ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Tunay, Lord, na walang papantay sa kabutihan mo, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya naman po, patuloy kaming magbibigay at hindi magsasawang magpasalamat sa iyo, God. Purihin ka, Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
Lord is in you. Lord, tanggapin mo po ang aming papuri. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your once again, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way we sing. Hallelujah.
You see me through the season. Lord, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting love. You never let me go. Through it all. Oh, Jesus, you are forever in my life. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sa iyo ang papuri, Panginoon. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You never let me go. To me, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You never let me go. Receive. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Mula po sa ating mga labi, hallelujah. 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 Hallelujah.
muli po pagkakataon. Hallelujah! 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 Lord, tanggapin mo po ang aming pagsamba. Ang aming pong papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw po ang may taas, ikaw po magbigay ng karangalan sa aming buhay. Purihin ka po, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay makakaupo na. Good morning po sa lahat. Yes, salamat sa Panginoon, no? Tunay nga na yung awitan natin, talagang pinuno na tayo ng Panginoon. Amen po? Amen. Salamat sa presensya ng Panginoon. Sige po, bago po tayo dumako sa pagkakaloob, basahin po natin itong Mateo 6:26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Yan po ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, sa mga, alam natin na medyo sa pagkakaloob, medyo napipigilan tayo kasi parang sabi natin, Lord, teka muna ha, medyo may kailangan akong unahin, di ba? Merong pangangailangan sa tahanan. Medyo kakapusin ako ng aking pamasahe kapag ako'y sa pagpasok ko, kung ako'y magkakaloob. Mga kapatid, ito sinabi na ng Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Ang mga ibon, pinapakain ng Panginoon. Mas mahalaga tayo sa mga ibon kasi sabi nga ay tayo ay nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya ilagay natin sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Lord, sa iyo to, uunahin kita dahil alam ko na you will provide para sa aking mga pangangailangan, sa pangangailangan ng aking pamilya. Amen po? Mga kapatid, huwag tayong mapigilan. Kahit bariya yan, basta ang puso mo ay nakalaan sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag kang malimitahan. Kahit magkano yan, sabi nga, tumitingin ang Panginoon sa puso natin. Hindi sa ating mga nilalagay dito. No? Tandaan natin, ang Panginoon ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen po? Amen. At saka, ito pong maliit na box, para po ito sa ating mga mission, sa ating paghayo sa labas, sa ating Bible study, sa campus ministry natin.
At dito nga po para sa pangangailangan dito sa loob ng iglesia. At higit sa lahat, para sa mga pastor din natin. Kaya sige po, panalangin po muna natin ang mga ipagkakaloob sa Panginoon. Yes, hallelujah, purihin ka aming Diyos. Salamat po, Lord, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po, Lord, na naranasan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, aming Diyos. Dalangin po namin, Lord, sa aming nga pong mga ipagkakaloob. Ama, kalakip po nito, Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso, aming Diyos. Dahil sa mga biyaya na natanggap namin sa nagdaang linggo, salamat po, Lord, dahil hindi mo kami pinagkulang. At dalangin po namin, Lord, na pangunahan mo po ang bawat puso ng bawat isa. Maranasan namin, Lord, ang kapayapaan, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming pagkakaloob na ito, aming Diyos. Kalakip nito ang kagalakan ng aming mga puso na ang pinagkaloob mo sa amin. Hindi man lahat, Lord, ang portion na ipinagkaloob mo sa amin ay pagkakaloob din po namin sa inyo para po makatulong sa gawain ng aming iglesia. Salamat po aming Ama, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Sige po, tayo po tayo. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Ama, dinadalangin namin, Lord, sa mga kapatid po namin. Tulungan mo nga po sila maranasan ang kalakasan, kagalingan, ang patuloy, Lord, na pag-ibig sa iyo, O God. I-bless mo po ang mga kaloob na to at i-bless mo rin po ang aming mga kapatid, O Lord God. Magamit po ang mga kaloob na ito para sa iyong kaluwalhatian, aming Panginoon. Manguna ka sa aming mga buhay at Lord, maranasan ka namin lagi sa mga susunod na araw, aming Panginoon. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.
napakaganda po na ating awitan ngayong umaga para sa Lord. Ayan, amen po ba? Ayan. Happy Sunday, Heartmates. Kamusta naman po ang bawat isa? Ayan. Siyempre po, kamusta din po ang mga kapatid natin online. And please don't forget to like and comment and share po ang ating online live Sunday worship service. Ayan. Siyempre po, tuloy-tuloy pa din po tayo sa ating mga gawain. Kung pagod ka na sa ingay ng mundo, tara mag-recharge tayo kasama ng mga ka-heartmates natin at ang ating Panginoon. Ayan. Recharge prayer night po, ayan, Wednesday, 7 p.m. on-site and via Google Meet. Siyempre po, heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. Ayan. Join the discipleship group now. Siyempre po, hindi po ito pwedeng mawala. Ayan. Fellowship po, Youth Ables, every Sunday na po yan, later at 2 p.m. Ayan. Sa mga kabataan po dyan mamaya, pwede po kayo sa amin mag-join mamaya para mas lalo pa pong masaya ang Youth Ables mamaya. Ayan, syempre mo, ministries, ayan, music, ushering, finance, admin production, at outreach, ayan. And since we are also po na preparing for stronger and mas malawak na campus hangout sa darating na pasukan. Ayan, join na ministries now. Ayan. Bible studies po and more, please feel free to top us if we are interested po na mag-open for Bible studies. Ayan. And Beat the Heat campaign po, now on our 11th month. Ayan, praise the Lord po. After our victorious first anniversary, we are moving forward to our Family Day version 2.0. Ayan. Ayan. Deserve naman po nating magpahinga kahit pa paano. Ayan. With the team po at Heart as One. Ayan, this coming po May 11, 2026, Monday na po yan sa May Emmanuel Private Resort, Balangkas, Valenzuela City. Ayan, we will be having our second baptism ceremony din po para sa mga nagdaan sa hard journey natin. May mga sumagot na po ng resort, kaya ang food na lang ang paghahatian natin. Don't worry po, pot bless po ito. We can bring anything for sharing with the family. Ayan. Sa mga hindi pa po na nakalista, palista na po tayo para makount ang head count na mga kasama po natin this Family Day. Ayan. Save the date, Heartmates. May 11 po yan, 2026, Monday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan. And syempre po, please follow us on our social medias para lagi po tayong updated sa Lord. Ayan. FB, IG, TikTok, and YouTube channel. You can search po Heartmates or Heart Community Church. And please feel free to like and share and subscribe po para tuloy-tuloy ang ating connection sa Lord. Ayan, syempre po hindi ito pwede mawala ngayong umaga. Ang Word of God, Pastor Marlon Meneses. Praise God. Kaya naman mga kapatid, welcome po kayo sa Heart Community Church. Yan, galing ni Yengeng, wow. Eventually, magkakaroon na tayo ng ano rito, ng professional host. Wow. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. And we're still, by the way, good morning everyone. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, good morning, blessed morning. Fasten your seatbelt, medyo hawakan niyo ng konti kasi para di tayo makatulog at patuloy nating ilaban ang ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. We're still on our series, Abide in the Vine. Per Sunday natin na pag-usapan natin from verse 1 to 6. Then, nung nakarang Sunday na pag-usapan natin, verse 1 to 5, then 6 to 11. Ngayon naman pag-usapan natin, verse 12 to 17. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige po, please open your Bible with me in John chapter 15, beginning from verse 12 to 17. Allow me to read sa English, then later on basahin natin sa wikang Tagalog. Verse 12, "This is my commandments, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." Verse 14, "You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servant,
For the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. In verse 16 to 17, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. Samahan niyo po akong manalangin panandalian. Hallelujah, Father in heaven, once again, we are so grateful, O God, sapagkat niloob mo kami, Panginoon, na sa umagang ito ay magkasama-sama upang mag-aral ng inyong pong salita, makapag-alay ng papuri at pagsamba po sa iyo, Lord Jesus. Lord, as we pray right now, ano man yung distraction, Panginoon, na umaagaw po ng aming atensyon sa pagkakataong ito, let your Holy Spirit move in our midst, at ito po yung mag-manifest po sa amin, nang sa ganon, hindi po kami ma-distract, Lord Jesus, but rather allow our hearts, our mind, to focus on your word, Panginoon. At pagkatapos po nito ay masaksihan po namin, hindi lang, Lord, yung pagpapalang nais mong ibigay po sa amin, kundi yung karunungan, wisdom, Panginoon, na mas kailangan po namin sa aming paglakad, sa aming pananampalataya. We thank you, Lord Jesus, and we ask for your Holy Spirit to guide us, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, na matuon lamang ang aming puso at atensyon, Panginoon, sa inyong mensahe, at makita po namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lord, hayaan mo, Panginoon, maranasan po namin lahat ng inyong presensya, at makita po namin, Panginoon, ang pangungusap mo sa bawat isa. Samahan mo ang inyong pong kabang lingkod na umaamot lamang ng kapangyarihan lamang sa iyo, at itago mo ako sa iyong likuran, at mahayag pa lamang, Panginoon, ang inyong salita, at hindi ang salita, Panginoon, ng inyong pong lingkod. We thank you, Lord, at ikaw lamang ang matanghal madakila. In Jesus' mighty name, ang lahat may magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi ko alam, pero medyo mainit dito sa harapan. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Ang sabi po rito sa verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16 to 17, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong mga bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po ay hindi lamang extension ng ating pinag-aralan noong nakaraan, but rather, sa totoo nga, pwede natin i-consider na ito yung pagsasara ng ating pag-uusap, pag-aaral ngayon. Sapagkat dito po, talagang in-explain ng ating Panginoon kung ano ba talaga yung main purpose kung bakit kailangan nating mag-abide sa Kanya. Sabi ko nga rito, sa Gospel of John, tinuturo ni Jesus ang tungkol sa abiding, yung manatili sa Kanya. Doon narinig naman natin yan. Parang branch na nakakabit sa vine, pero hindi pwedeng hanggang connection lang. Are you getting my point? Hindi pwedeng connected ka lang, pero hanggang dun lang. Dapat may mas malalim pa na kaugnay sa atin, hindi lang sa ating pananampalataya, but rather, mas lubos pang pagkaunawa regarding sa connection natin sa ating Panginoon. Ang tunay na relasyon kay Christ ay may nakikitang resulta. Tingin sa katabi. Yun naman yun eh. Kapag sinasabi mong you are connected sa ating Panginoon, dapat nakikita yung resulta sa atin. Hindi lang ito bilang about sa knowledge, wisdom, hindi lang about sa ministry o pagiging busy sa church, yung mga busy sa church, taas ng kamay. Okay? Pero hindi lang po ito patungkol doon, kundi paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa iba. Tingin ulit sa katabi. Okay? Mahal mo ba yung katabi mo na yan? Or mahal mo lang kapag ano sabi ng palabas? Mahal mo lang ako kasi may kailangan ka sa akin. Parang gano'n. Or mahal mo lang ako. Di ba may drama pa nga? Kamahal-mahal ba ako? O, tingnan mo sa katabi, kamahal-mahal ba? Or pangit ba ako? O, malamang maraming... Hindi. Lahat po tayo ay maganda sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating pag-aaral, alam niyo po, ito pong journey, especially verse 15, ito po ay preparation ni Jesus while explaining na kung gaano kahalaga yung abiding. Ito po yung journey ni Jesus na papalapit na siya ng papalapit sa krus ng Kalbaryo. Are you getting my point? So, ibig sabihin, inihanda niya yung kanyang mga tagasunod kagaya ng katabi mo. Tingin sa katabi. Okay? Remember this ha? Habang papunta si Jesus sa cross,
pinapaalala niya sa kanyang mga disciples o kanyang mga tagusunod na kung ano talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi po, sa totoo lang, bilang Kristiyano, ang dami nating pinapahalagahan. Ang dami nating gustong ingatan. Ang dami nating gustong arugain or whatsoever. Pero tingnan natin mabuti. Yan ba talaga yung mahalaga? Ito ba talaga yung pinapahalagahan sa atin ng ating Panginoon? Kaya nga sa passage na binasa natin kanina, malinaw niyang ipinapakita na ang buhay ng nakakabit sa Kanya ay makikitaan ng isang bagay. At ito po ay ang salitang love. Sabihin natin sabay-sabay. Love. O, 1, 2, 3, sabay-sabay. 1, 2, 3. Love. O, importante love. Magandang tumatak sa atin yung love. Hindi lang ito yung love regarding sa kaiba mo ng gender. Are you getting my point? Ibig sabihin, yung love kasi crush mo. Yung love kasi nagandahan ka, o di naman kaya, kasi gusto mo siya makasama habang buhay. Hindi po yun sinasabi ng ating Panginoon. But rather, love na higit pa sa inaasahan nating love na gusto nating maintindihan. Okay? Sabi nga dito sa passage natin, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon, napakahalaga ng love. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng love. Napakahalaga ng salitang pagmamahal. Ang sabi nga ng isang expert si Francis I don't know how to pronounce it correctly, Schaeffer. Ayan. Francis Schaeffer, love is the final apologetic. Okay? Mean to say, ibig sabihin, ang pinakamalinaw na patunay ng Christianity ay hindi lang mga bagay na according sa ating nalalaman o base sa ating mga arguments. Kadalasan ganito tayo eh. As a Christian, if you win some arguments, tama ang iyong Christianity. Are you getting my point? If you win debate or whatsoever, napatunayan mo mas matalino ka, mas magaling ka, mas tama ang iyong Christianity. But listen to this. Christianity is not about arguments. Christianity is not about yung personal knowledge natin, but rather, it's about love, kundi pag-ibig na nakikita sa ating buhay. Yes, pwedeng masabing ikaw ay ubod ng talino, tingin sa katabi. Okay? Pero hindi ibig sabihin matalino ka, Kristiyano ka na. It's so easy na sabihin, Kristiyano ako, kasi I accepted the Lord Jesus Christ. Napakadaling sabihin yan. And actually, kahit hindi Kristiyano, sinasabi rin Kristiyano sila eh. But one thing is for sure, you don't need to declare na ikaw ay Kristiyano. Tabikin mo yung katabi mo. Hindi mo na kailangan i-declare yan na Kristiyano ka. Why? Ang totoong Kristiyano, kahit hindi yan magsalita, makikita mo sa kanyang buhay na siya'y Kristiyano. Why? Meron kasing pagmamahal na umaapaw sa kanya. Tingnan sa katabi. Nakikitaan mo ba yan ng pagmamahal? Okay? Tingnan mo nga ulit yung katabi mo, nakikitaan mo ba yan ng pagmamahal? O iba yung nakikita natin sa kanya? Kaya nga ang title natin sa umagang ito, Chosen to Love, Called to Last. Chosen to Love, Called to Last. So, when we say love, paano ba dinipen ng ating Panginoon yung salitang love? Ano ba yung mga expectation? Ano ba yung mga bagay na gusto ng Panginoon na makita sa atin pag pinag-usapan natin yung abiding? Okay? Though we understand na from first and second Sunday, napakahalaga pala ng pagsunod at connection natin sa ating Panginoon. Why? Because apart from Him, we can do nothing. Hindi tayo magiging mabunga. I tell you, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kung wala kang koneksyon sa ating Panginoon, you are useless. Wala kang kabuluhan. Tingin ka sa tabi, sabi mo sa Kanya, kapag wala si Kristo sa'yo, wala kang kabuluhan. Okay? Maybe you have material things, maybe you have the money or whatsoever, but I tell you, hindi kumpleto yung kasiyahan kapag walang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya naman, 3 things to ponder, I have here 3 things to ponder. Ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon pag pinag-usapan natin yung pag-abide sa Kanya? Okay, number 1, ang sabi ro sa verse 12, "This is my commandments, that you love one another." Ulitin natin. "This is my commandments, that you love one another, as I have love you." Tingnan nyo itong mabuti. Ito po yung pagpupukusan natin. Pag-uusapan natin yung love. Let's talk about love. As a Christian, napaka-importante na mas lalo nating naiintindihan ano talaga yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Yes, mahalagang nagmi-ministeryo ka. Sabi mo sa katabi mo. Mahalagang may ministeryo ka inside the church. But actually, hindi lang yan yung nagmamatter. Ang pinaka nagmamatter talaga sa atin ay kung ano yung pag-ibig na nandiyan sa iyong puso. Okay? And listen to this. Ito yung gusto ng ating Panginoon na maintindihan natin regarding sa love. Number 1, expectation of love. Remember this. When you say na tayo po ay merong relasyon sa ating Panginoon, God is expecting something sa pag-ibig na meron ka ngayon. Okay?
And somehow, even yung mga unbelievers nakatingin sa'yo, pansinin po natin mabuti, as a Christian, ang daming matang nakatingin sa atin. Papansin natin, konting kilos, ay, Kristiyano ka pa naman, ganyan. Ay, Christian yan, di ba? Parating ang daming bato sa atin na parang as we walk into perfection. But listen to this. Kasi na meron silang gustong makita sa atin na dapat normal sa isang mananampalataya. Ang daling sabihin, Kristiyano ka, umating ka doon sa Heart Community Church. Ay, doon po sa amin, doon po kami sa 4th floor. May elevator po doon, di po kayo mapapagod. Tapos ngayon po, wala na po nakarent doon eh. Church na lang po, so makikita nyo po agad. Tapos yung logo po ng church, ang ganda-ganda paggabi. Pwede mong i-highlight yun eh. But I tell you, hindi ma-highlight yung Christianity. You're just highlighting yung name ng church. But listen to this. God is not concerned kung anong pangalan ng church meron ka ngayon. Kasi at the end of the day, hindi naman mag-matter yung pangalan ng church eh. At the end of the day, isang iglesia lang tayo eh. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, wala nang Heart Community Church, wala nang ibang pangalan, wala nang JIL, wala nang Victory, etc. and so on and so forth. Isang Kristyanismo lang meron po tayo at lahat po tayo ay sasamba sa isang Diyos kay Kristo. Okay? Naiintindihan natin? Wala nang debate ron eh. At the end of the day, wala nang debate ron eh. Hindi ba maraming pinagtatalunan ngayon? Mid-trib, post-trib, alam niyo, pamilyar kayo? Kung pagdating ni Jesus ba, ano ba mangyayari sa akin? Bago ba dumating si Jesus? Kukunin na ba ako? May rapture na ako? Or may experience ko yung 7 years of tribulations? O kung ano man yan, di ba? And malalaman natin pag kinuha tayo ng ating Panginoon. Then, actually, bahala ka kung ano man pininiwalaan mo. But one thing is for sure, dapat mahalaga sa atin kung ano yung totoo nating dapat na pinaniniwalaan. Yun ay si Jesus. And God is expecting something sa atin. At number 1, He expecting love sa bawat isa. Tingin sa katabi. If you're saying that you are a believer, pero wala kang love, I tell you, that's a problem. That's a major problem. Hindi pwedeng sinasabi mo lang na, yes, I love Jesus. Yes, I love ko yung church. Yes, mahal ko yung kapatid ko. Pero iba naman yung lumalabas sa iyong buhay. Naintindihan natin? Hindi suggestion ng love. Gusto ko makita ninyo ito Hindi lang po ito suggestion. Ay, sige kapatid tinanggap niyo ako So dapat pag may time ka mahalin mo yung kapatid mo sa pananampalataya. O di naman kaya, pag ginawan ka na mabuti, di ba, ng kapatid mo, mahalin mo yan paano pag di ka ginawan na mabuti? Are you getting my point? Hindi suggestion ng love. Utos po ito na Jesus. Ang sabi nga doon, this is my commandments. Ito yung utos ko sa inyo, that you love one another as I have loved you. Na-experience mo ba yung love ni Jesus? Na-experience ba natin yung love ni Jesus? Have you ever experienced yung totoong love sa panahon na to? Okay? Yes, naniniwala ako. Na-experience ko yung totoong love kasi dahil kay Jesus. Okay? And if you are truly if you truly experience yung love ni Jesus, I want you to understand this. Merong inaasahan ng Panginoon sa love na naramdaman mo. Hello? Di ba? Alam niyo po, pwede po itong i-compare sa mga love na meron po tayo sa asawa natin, sa pamilya natin. Kasi kadalasan, pansin nyo itong mabuti, para masabi mong, hindi naman kaya, para masabi mo, for you to understand, to feel na mahal ka talaga ng isang tao, you're expecting something Though, meron nagkakaroon lang ng problema, minsan pag di na-meet yung expectation, di ba, disappointed, syempre. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun, clear na hindi ka love. So, are you getting my point? Parati tayong may expectation. And maniwala po kayo, kapag hindi na-meet ng asawa mo yung expectation na gusto mo especially babae at lalaki, magkaiba po ang expectation ng babae at lalaki. Karamihan, majority, correct me if I'm wrong sa mga babae gusto nilang sinasabihan sila ng I love you, pinapakita sa kanila kung mahal kita, di ba? Pinopost mo yung yung picture niya na proud ka na siya yung mahal mo, di ba? Kinig ka naman, di ba? Naiintindihan natin, pero ang lalaki hindi po ganun. Akala niya, di ba? Minsan akala natin pag sinabi natin ng mga lalaki na I love you, doon na-appreciate namin yon. Majority ng mga lalaki hindi naman say lahat kasi yung mga lalaki po, more on how you respect them. Are you getting my point? For example, bilang isang lalaki, mas gusto ko yung nirerespeto ako Pag nirerespeto mo ang isang lalaki, napaparamdam mo sa akin na mahal mo ako.
Amen, di ba? Kaya minsan hindi nagmi-meet. Kaya minsan magreklamo si babae, yung asawa ko Alam ko siya, may nagpa-counsel sa akin one time Pastor, bakit po ganun yung asawa ko? Parang nagkaanak po kami pero nag-iba na po sa akin. Parang wala na pong time sa akin. Wala na po kaming quality time. Hindi na po kami nagde-date. Puro na lang po yung anak po yung binabate. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ng asawa mo pag yung atensyon ng asawa mo na doon sa mga anak mo. Actually, dapat grateful ka. Why? Kapag mas minamahal na yung anak mo, ibig sabihin, ganoon din nila minamahal yung kanilang asawa. Minsan, kasi may expectation natin Kapag hindi ginawa sa'yo, hindi na ako love. Di ba? Ang babae kasi dapat, pag meron especially kapag mahilig tayo sa gifts, pag nabigyan ka ng gifts, feeling mo love na love ka Pero hindi naman lahat gifts, di ba? Yung love language natin. Kadalasan, yung akala nung lalaki, kapag ginawan ka niya ng effort, mapaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Hindi mo na-appreciate. Iba kasi expectation mo. Di ba naman yan? Puro naman ganun, di ba lang ako binibigyan ng regalo? Yung iba naman, effort naman. Di ba? Ano ba naman yan? Walang effort. Pero, yung effort niya na yun, baka yun na yung best effort niya Naiintindihan natin? But listen to this. Same thing with our God. Okay? May expectation ng ating Panginoon sa atin. But look at this. Hindi po sobrang taas ang expectation ng ating Panginoon. Okay? Ang expectation ng ating Panginoon, yes. Alam ng ating Panginoon, magkakamali pa rin tayo. Alam ng ating Panginoon na sasablay pa rin tayo. Parang kanina, di ba? Marami sa atin sumablay. Pero hindi ibig sabihin, okay, ay hindi na kinakikita ng ating Panginoon yung love natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, alam ng ating Panginoon lahat ng bagay na meron tayo. Kahit nga buhok mo, alam niya kung ilan yan Yung piraso ng buhok mo, naniniwala kayo doon? Sa akin kasi madaling mabilang Pero yung sa iba sa atin, di ba? Maniwala ka sa akin. Ultimo, yung upo mo ngayon, alam ng Panginoon na magiging ganyan. Are you with me? All-knowing kasi ang ating Panginoon At kung alam ng ating Panginoon lahat ng bagay, even yung love natin, alam niya kung totoo o hindi. Kaya nga wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Kaya nga gusto ko maintindihan ninyo, ang standard ay hindi basta mabait ka lang as a Christian. Kadalasan kasi ganito, pag Christian ako, dapat mabait ako. Yun din yung mindset natin sa karamihan Pag Christian yan, dapat mabait yan. Hindi po yun ang standard ni Lord. Ang standard ni Lord, kung Christian ka, dapat may love ka. Hello? Hindi to love lang sa, opposite gender, hindi po ganun Love, I mean, kahit hindi ka mahal-mahal, kaya mo pa rin mahalin. Yun kasi yung love Are you with me? Ang tanong, mahal mo ba yung katabi mo? Yung hindi mo katabi, mahal mo ba? Pastor, kaya ako hindi ko tinabihan kasi ito lang yung love ko, yung katabi ko Naiintindihan natin. Listen to this. Hindi lang dapat mabait lang tayo. Paano kapag gumawa sa'yo ng hindi maganda, hindi mo na love? Are you with me? Sabi ng ating Panginoon, love one another. Okay? Expectation of love. Ang sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 11, Beloved, if God so loved us, kung talagang alam mong mahal ka ng Diyos, we also to love one another. Grabe, dinidiin talaga ng ating Panginoon. If you experience my love, kung na-experience mo talaga yung totoong pagmamahal ng ating Panginoon, tingnan nyo ito mabuti. Ang ating Panginoon, hindi siya nag-expect ng something in return. Yun kasi yung love Nakikita natin? But, listen to this. It is normal. Kapag na-experience mo yung totoong love, you will love back. Nakikigets natin? Pag ginawan ka ng kasamaan ng isang tao, sabaw, ang hirap mahalin Ang hirap mahalin pabalik Pero pag ginawan ka ng mabuti, ng lubos na pagmamahal, mamahalin mo rin siya ng todo Kahit hindi ka inuutosang mahalin yung tao na yun, mamahalin mo rin siya. Same thing with our God. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba? Nagdidepende talaga yung pananampalataya natin, hindi naman dahil sa ating paniniwala, but rather sa ating pagmamahal na na-experience mula sa ating Panginoon. If you truly experience the love of Christ, I tell you, it's normal. You will love the Lord Jesus Christ also in return. Kasi totoo yung na-experience mo Kung hindi mo totoong na-experience yung love ni Jesus Christ, I tell you, it is normal. Hindi ka rin ganoon kapagbibigay ng oras, ng atensyon sa ating Panginoon. And kadalasan, you just give kung ano lang yung tira-tira sa'yo. Tama? Ang hirap kaya yun. Na-experience nyo yun? Yung binibigay mo yung the best mo, tapos yung binibigay sa'yo tira-tira. Ang hirap, no? Sakit nun. But eto naman yung magandang part kapag ikaw naman yung nagmamahal.
okay lang sa'yo yung tira-tira, importante ikaw nagmamahal ka eh. Yun naman kasi yung issue nun. Hindi naman issue kung ano yung bibigay niya pabalik sa'yo eh. Importante, nagmamahal ka, then you will do yung part mo bilang isang taong nagmamahal. If you love God, you will do everything sa Diyos na minamahal mo. Same thing with our God. Okay? Sabi nga ng John chapter 13, verse 35, by this all people will know that you are my disciples. Okay? Mas makikita sa inyo na kayo'y mga tagasunod ko if you have loved one another. Okay? Yun talaga yung expectation ng ating Panginoon. Hindi mo talaga pwedeng, hindi ka pwedeng makipag-bargain eh. Hindi mo talagang pwedeng ipilit yung gusto mo eh. Hindi talaga natin pwedeng magsingit tayo ng gusto natin na maggustuhin ng ating Panginoon. Wala, fiction eh. Ito yung gusto ng ating Panginoon. If you are God's disciple, if you have loved one another. Talagang makikita. If you are truly disipulo ng ating Panginoon, it is given, mamahalin mo yung katabi mo ngayon. Mamahalin mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Hindi pwedeng selective ang love. I want you to understand this. Hindi pwedeng selective tayo pagdating sa pag-ibig. Kahit mahirap mahalin, kahit hindi ka mahal-mahal, dapat dating mahalin. Alam niyo po, ang hirap nito. Especially kung marami tayong kaaway. Ako, hindi naman ako perfecto. Marami rin ako kasamaan ng loob. Marami rin ako katampuhan, nakaaway. Sa totoo lang. Pero utos ng ating Panginoon eh. Minsan gusto mo makipag-bargain sa Lord, Lord. Pag nakita ko yun, gusto kong saksakin yun eh. Tapos sasabihin mo sa akin, mahalin. Paganti lang Lord, isa lang Lord, kahit kurot lang. Hindi naman pwede, sige Lord, mamahalin ko siya, bibigyan ko siya ng tinapay ha. Pero lalagay ko sa garapon, babatok sa kanya. Kasi sabi ni Lord, pag binato ka ng bato, batohin mo ang tinapay, ayoko Lord. Babatohin ko ang tinapay, lalagay ko sa garapon. Para mas gante, di ba? Hindi sinasabi ng Panginoon eh. Sabi nga ng Panginoon, pag sinampal ka, abot mo yung kaliwa mong pisngi, yung kabila, pasampal mo pa yung isa. Huwag kang gaganti, tingin sa katabi, huwag kang gaganti. Nasa Diyos ang paghihiganti. Gawin mo lang yung trabaho mo, yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Love one another. Actually, sa totoo lang, hindi to absolute na madali talaga, especially kung meron kang kasamaan ng loob. I tell you. But we have to take heart. Sabi ko nga sa inyo kanina, fasten your seatbelt eh. Kailangan natin gawin eh. Kahit hindi ka mahal-mahal. Diba? Iba naman yung usapang trust kasi. Labahalin mo ba isang tao talagang ginawan ka ng hindi maganda? For example, pinagkatiwalaan mo. Binigay mo lahat ng pwede mong ibigay sa kanya, tapos dinakawan ka. Yeah? Ang tagal mo nag-ipon para makaipon lang ng 150. Tapos tinakaw lang sa'yo 30 pesos sa ng loob mo. Ang let lang ng sama ng loob, ano? But actually, kasi yung trust kasi, it's not about the amount na nawala sa'yo. Kasi yung nawala sa'yo, hindi lang yung pera, but rather yung tiwala. Are you getting my point? Pero sabi ng ating Panginoon, mahalin mo pa rin. Why? Bakit gusto ko ipaintindi sa atin ito ng ating Panginoon? Kasi you are not in His situations. Ang hirap intindihin, pero totoo naman eh. Hindi mo alam yung dahilan niya ba't niya nagawa yun. Okay? Explain naman sa'yo, hindi mo man maintindihan, I tell you, kung ikaw ay nasa kalagayan niya, hindi malabong magawa mo rin yung bagay na yun. Kaya naman, if you are truly a believer of God, love one another. Kahit nga hindi ka mahal-mahal. Imagine nyo to, ang ganda-ganda ng service natin ngayon, ang saya-saya natin, nagpupuri tayo, I love to be, paano yung step nun? In your singing praises. Ang ganda ng sayawan natin, di ba? Diba? Pil na pil ng mga danceries natin eh. Di ba? Tapos may pumasok dito mukha naman siyang disente. May itsura naman, pagbukas ng pinto, tumabi kay Pastor Omar. Nung in-interview ni Pastor Omar, kakalabas ko lang po ng kulungan. Anong kaso mo? Nakapatay po ako ng katabi ko. Bakit mo pinatay? Tinanong po ako kung ano po yung nangyari sa akin. Kadalasan mag-iiba agad yung tingin natin eh. Tama? O di naman kaya, pag may pumasok sa atin na, alam mo yun, mukhang may mali sa kanyang isipan. Kasi na-experience namin yun eh. Biglang umupo dyan, o di naman kaya, mabaho, pangit yung itsura niya, madumi, di ba? Tatabihan mo kaya? Will you love that person? Mamahalin mo ba yung tao na yun? Or iiwasan?
See, that's the problem sa atin. Ano? Kadalasan, based sa gesture, sa itsura, pananamit, or whatsoever, nawawala na yung chance na magmahal tayo. But I tell you, and this is what I believe, kadalasan, ganoon din naman ako. Minsan nagdududa pa rin ako. Okay lang naman yun, wala namang masamang magduda. Pero, inutos sa atin ng Panginoon na magmahal. Diba? Alam niyo po, ito po yung practice ko. Especially kapag dati kasi nagko-commute ako. Ngayon naman, hindi na-bless tayo ng sasakyan. Pero hindi naman sa atin yun, pero bless pa rin tayo. Mayroon ako makaka-encounter na mamamalimos. Diba? Pamasahe lang po. Pero ganda sa damit na-experience ko rin yun eh. Kwento ko lang sa inyo. Hindi ko alam, hindi ko binibigyan yung mga ganun. Pamasahe lang po, nanakawan po kasi ako eh. Hindi po ako makauwi. Kasi iba doon budol. Nangyari sa akin. Mag-a-apply ako. First time kong bumiyahe, papunta akong Marikina. Dami kong pera, yung uso pa yung wallet na mahaba, yung malaki. Yung pag sinuot mo, dapat labas sa bulsa mo. Hindi na ako na gano'n, nadala ako eh. Pagbaba ko ng MRT, ako. Hindi ko alam na yung MRT, may connected pala sa LRT. To cut the story short, punta ako ng Marikina. Pagbaba namin ng Cubao, kasama ko pa yung kababata ko si Aldrin, nanakawan ako ng wallet. And in some part, nagkahiwalay kaming dalawa. Wala pang cellphone. Problema ako, paano ako uuwi? Ang alam ko lang na daan, baliktad pa ako. Sumakay ako ng LRT. Meron pa akong ticket eh. Sakay ako papuntang EDSA. Baba ako dun. Kasi akala ko yun yung way papuntang LRT. Baba ako sa may mall, sa may Metro Point. Tama ba Metro Point ba yun, Lab? Yung baba ako, sa may baba. Meron kasing police station dun eh. Alam nyo, parang akong siraulo. Lahat ng mukhang may pera, inihingahan ko. Kuya, ano po kasi, nawala po yung wallet ko eh. Baka pwede po bigyan niyo po akong pamasahe. Hiya talaga ako, walang nagbigay sa akin. To cut the story short, ang dami kong hiningaan. Bata, mayaman, mukhang walang pera, hiningaan ko lahat. Kasi baka abutan ako eh. Wala akong choice, to cut the story short. Ang huli ko nilapitan, yung police na nandun sa police station. Pasok ko sa police station, dinirekta ko na. Alam niyo po, isa lang yung reason ko eh. Makabigyan lang ako ng pamasahe, makauwi na ako. Ang daming arte ng pulis. Gawa natin ng police report. Hindi ko na po kailangan ng police report. Gusto ko lang po umuwi. Baka po pwedeng bigyan niyo lang po akong pamasahe. Nanghiya ako, tinitigan ako ng pulis. Ang ganda ng forma ko eh. Nakaslacks pa ako noon eh. Nakapolo pa ako, formal na formal, mag-apply ng trabaho. Ang ganda-ganda ng suot mo, tapos hihingi ng pamasahe. Alam niyo, parang napilitan lang yung pulis eh. Binigyan ako ng 100. Pasalamat ako, uwi na ako. Yung time na yun, parang ayoko na bumalik sa Metro Point. At that time, kaya nung to cut the story short, nung may mga nagbibigay na, may mga nangihingi na sa akin, kung meron naman akong pwedeng iabot ko na lang. Wala na akong pakialam kung saan niya gagamitin yun. Di ba? At least nagawa mo yung part mo. Are you getting my point? Kasi bago ka magduda, hindi mo naman alamin talaga yung kalagayan. Kasi na-experience ko eh. Paano kung parehas mo yan na-experience? Daw marami talaga, especially sa monumento, marami talaga dyan sindikato. Na-experience ko yan nung ako'y nagko-commute. But one thing is for sure, hayaan mo na si Lord yung magbalik doon. Kung niloloko ka man niya, di bahala na siya sa Lord. Are you getting my point? Bahala na siya. Importante na gawa mo yung part mo. Kung meron ka naman, bakit ka magdadamot? Marami sa atin, nansyalat eh. Bala ka sa buhay mo. Dead mala ka dyan. Kaya may, ate pala sinasabi, bala ka dyan. Iiwan agad eh. Tama, naiintindihan natin. Remember, meron tayong panawagan sa ating Panginoon to love and to reach out one another and to help one another. Sa amin nga dito, do not waste time bothering whether you love your neighbor. Act as if you did. Yun naman importante eh. Don't not waste time. Huwag mo na sayangin yung oras mo bothering whether mahal ko ba yung kapitbahay ko, yung katabi ko, yung kapatid ko sa pananampalataya. Huwag mo nang isipin yun. Gawin mo na lang. Tama, are you getting my point? Sabi mo sa katabi mo, gawin mo na lang kapatid. Huwag mo nang isipin, gawin mo na lang, okay? Hindi pwedeng selective ang love, but rather, kahit mahirap, dapat mahalin natin. Ang tanong, naabot ba natin yung expectation ni Christ sa pagmamahal? Tanongin mo yung katabi mo, naabot mo ba? Tanongin mo yung sarili mo, oo nga no, naabot ka ba yung love na expectation ng ating Panginoon? Alam niyo sa totoo lang as a pastor, kadalasan tinatanong ko rin yung sarili ko eh. Kasi baka mamaya nagtuturo ako niyan, tapos ako pala hindi gumagawa. Nakakatakot no? Tanongin mo yung sarili mo.
Baka amen tayo ng amen, tapos hindi naman natin ginagawa pala. Lord, search my heart, ginagawa ko ba yung part ko? To love my brethren. Unahin mo na yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Kasi baka mamaya, kapatid mo na sa pananampalataya, ang dami mo pang iniisip na hindi maganda dyan. Tingin sa katabi. Kapatid mo na yan, ha? What more pa yung hindi mo kapatid? Are you getting my point? Naiintindihan natin, ang madaling mahalin yung yung malapit sa'yo Pero, yung sa kapatid mo nga, hindi mo magawang mahalin Paano mo pa mamahalin yung iba na hindi mo kilala? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya dadako tayo sa pangalawa. Okay? Sabi nun sa verse 13 to 15, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. At yung totoong love na handa kang ialay ang iyong buhay, and somehow si Jesus lang nakagawa niyan. Tingnan nyo to. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servant. Hindi na tayo mga alipin lang ng Panginoon. We understand na tayo po, ang ating po mga buhay ay binili na ng ating Panginoon. Binili ng dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, when we use the word binili ng ating Panginoon, hindi na po natin pag-aari ang ating mga sarili. Hello? Yes, salvation is free, but we have to understand na binili tayo ni Lord. Ibig sabihin, malinaw, kung binili ka ni Lord, hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Pag-aari ka na nino? Ni Jesus. At kung ikaw yung pag-aari ni Jesus, ibig sabihin, you are a servant of God. Pero ang ganda nito, sabi ng Panginoon, no longer do I call you servant. Hindi lang kayo servant. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka lang servant ni Lord. Hindi ka lang nandito para mag-serve kay God. Ito yung kinakalimutan natin Hindi lang tayo nandito para maglingkod sa Panginoon. For the servant does not know what his master is doing. But I have called you, what? Friends. Listen to this. Kaibigan mo rin si Jesus. Grabe, hindi ka lang servant, kaibigan mo rin si Jesus. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Lahat kasi ng tinuturo sa akin ng aking Ama, pinaalam ko sa inyo. Kasi kaibigan ko kayo. Naintindihan nyo? Yung mga bagay na dapat sa akin lang, okay, sinabi ko pa rin sa inyo. Mahal ko kasi kayo Hindi ko lang kayo binili ng aking dugo, hindi ko lang kayo alipin, hindi ko tinuturing na alipin, kundi mahal ko kayo. Kaibigan nyo din ako. Hindi nyo lang ako Diyos. Alam nyo po, ito yung malaking problema. Yes, we know the Lord Jesus Christ as God, as Messiah, tagapagligtas. Kaso minsan, sinasarahan lang natin doon Tagapagligtas, Messiah, Diyos. Tama naman yun. Pero dito yung pagiging Diyos ng ating Panginoon, kaya kadalasan kapag may nagawa tayong mali, hindi na tayo lumalapit sa ating Panginoon. That's wrong. Why? Kasi hindi lang Diyos ang ating Panginoon. Hindi lang siya yung tatay natin. Na pag napagagawa ka ng mali, nagtatago tayo kasi papaluin tayo. Okay? Hindi ganoon. Hindi mo kailangan mahiya sa Panginoon. Kasi why? Kaibigan mo rin ng Diyos. Paano mo kausapin yung kaibigan mo? Meron ba tayo mga best friends? Meron tayong ganyan? Kaibigan. Sino dito walang kaibigan? Bibigyan natin. Almost majority sa atin may kaibigan Okay? Ibig sabihin, pwede mong sabihin lahat kay Jesus. Parang ganito, for example, magtropa kayo ni Kuya Junior mo, Kart, diba? Tropa kayo, diba? Tapos meron kang gustong ihingi kay Kuya Junior mo. Meron lang. Kunyari, for example, kulang ka ng pamasahe 50 pesos. Kunyari lang naman. Meron namang pera si Junior, di ba? Yung meron kang kailangan pero malapit na yung uwian, hindi mo masabi sa kanya. To cut the story short, naglakad ka pa uwi. Siyempre dahil kaibigan mo si Junior, ano ba naman yan? Wala ka pa ng pamasahe, ba't di mo pa sinabi? Nakakainis yun, di ba? May nainis ba kayo dyan? Bakit? Kasi ayaw mo napapagod yung kapatid dahil kaibigan mo yan, huwag ka na mahiya. Minsan ganito tayo mag-pray Lord, kayo na pong bahala sa amin, alam niyo po ang aming pangangailangan, and kayo na po bahala. Pinagkakatiwala na po namin sa in Jesus' name, Amen. Alam niyo po, kung si Jesus nasa harapan natin, tapos, kaibigan mo, bakit ganyan ka lumapit sa akin? Hindi naman gagawin ni Jesus, pero kung totoong kaibigan mo yan, malamang babatukan ka niyan Pero man wala, 50 lang, ayaw mo pa magsabi. Napakaano mo naman. Naintindihan natin, kasi close tayo Are you getting my point? And to the point, nasasabihin mo sa Lord na, Lord,
Bro, tulungan mo naman kami kasi wala kami pambayad sa kuryente. Maging direkta ka na. Naiintindihan natin? So ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon, yung extent of love. Kasi ang sabi ron, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Hanggang saan mo kayang i-extend yung pag-ibig mo? Okay? Does your love merong sacrifice? Hindi pwedeng walang sacrifice eh. Okay, hello? Greater love has no one than this. Ang tunay na love may sakripisyo. Tingin sa katabi. Ang tunay na love may sakripisyo. Ipinakita ni Jesus ito sa cross. He gave His life para sa atin. Dahil dito, hindi na lang tayo servants. Friends na tayo ni Jesus eh. Parang ganito yan. Ano ba naman kayo? Namatay ako para sa inyo, tapos ganyan kayo lumapit sa akin? Imagine mo yun. Lalapit ka sa nagligtas sa'yo, namatay na nga siya sa'yo, tapos mahihiya ka pa. Nung yung dati gumagawa ka ng kasalanan eh, wala ka pang Diyos sa buhay mo eh, hindi ka nahihiya eh. Amen. Are you getting my point? Proud pa tayo sa kasalanan natin eh. Kasi hindi pa natin nakikita yung idea na kapag tayo nagkasala, mapupunta tayo sa impyerno. Wala ka tayong kahihiyan nun, nagkakasala tayo eh. Ngayon bang naintindihan mo, minahal ka ng Panginoon, that He died for you, He died on the cross for us, that while we are still sinners, Christ died for us. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, but God showed His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Namatay na si Kristo para sa atin eh. Mahihiya ka pa ba? Tabigin mo nga yung katabi mo. Ano yung problema mo ngayon? I tell you. Mahihiya ka pa ba kay Lord? Nagawa niya nga lahat para sa'yo eh. Namatay nga siya para sa'yo eh. Ba't mahihiya ka pa sa Panginoon? Di ba? Huwag kang mahihiya sa Panginoon. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag kang mahihiya kay Jesus. Okay? Huwag kang mahihiya. Be open. Okay? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. And listen to this. God is expecting something din sa atin na hanggang saan mo pwedeng i-extend yung love na meron ka. Kung si Jesus nag-extend ng love until na pwede siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ikaw, hanggang saan mo kayang mahalin yung kapatid mo sa pananampalataya? Lord, mamahalin ko siya hanggang kaming dalawa na lang inabubuhay. Huwag naman ganun. Importante, you are willing to sacrifice. Alam niyo po, ito kasi yung totoong love eh. Ang love, more on giving siya. Hindi siya more on taking. And are you getting my point? Sabi nga ng Panginoon, for God so loved the world, dahil sa kanyang pag-ibig, that He gave His only Son. Yung totoong umiibig, nagbibigay yan eh. And we're not just talking about giving inside the church, but rather, yung love na meron ka. Kung mahal mo talaga yung kapatid mo sa pananampalataya, di ba? You will sacrifice for him eh. You are willing to sacrifice, di ba? Pag nakita nyo, alam niyo po, kita-kita po sa church po natin yan. Kapag meron po sa atin, medyo may kinakapos sa atin. Do maliit na bagay lang naman, pero hindi dahil sa maliit o malaki eh. Hindi issue yun eh. Pag alam mo yung kapatid mo, walang pamasahe, inaabutan natin kasi yun kasi yung idea ng love eh. You are willing to sacrifice para sa tao na yan. Di ba? Pag nalaman mo yung kapatid mo, wala na makain, ano gagawin mo? Same lang sa tay. O, magsama tayo dalawa. Kasama ko meron ka naman, di ba? Bigyan mo. Yun kasi yung essence ng Christianity. To love and to help one another. Extend natin. Tingnan nyo itong mabuti. Yung iba nga natutulungan mo eh. Hello? Nagagawa mo ang tulungan yung iba? Sino pa yung kapatid mo? Pero syempre, I want you to understand, kung ikaw naman yung parte ng tinutulungan, listen to this, huwag naman naabuso. Yun naman yun. Yung inasa mo na lahat sa kanya. Tumutulong. Kaya nga yung meron, di ba, yung si Juan, tinanong sila, si Pedro, joke lang yung kwentong bata, di ba? Anong gusto mong maging paglaki? Gusto ko po maging doktor para matulungan po yung mga may sakit. Ikaw naman, anong gusto mong maglaki? Gusto ko maging pulis para po hulihin po yung masamang tao, para matulungan po yung mga mahihirap, o ganyan. Yung isa, gusto ko pong maging kapwa, para matulungan po ko nila. Ng doktor, ng pulis. Hindi ganun yung mindset eh. Hindi na para magbuhos ng tulong eh. But rather para mag-receive na lang ng tulong. Tandaan po ninyo, it is better to give than to receive. Mas pinagpapala ang may pusong nagbibigay kasi nakikita sa kanila yung totoong pag-ibig. Sacrifice kasi yun eh.
Gets natin? Sakripisyo kasi yun eh. Hindi lang puro pakamig. Tandaan natin, akala natin kadalasan, kapag kumakamig tayo, tayo yung nakalamang eh. Hindi. Lugi ka, kapatid. Pastor, paano nangyari yon? Yung pagpapala ng Panginoon wala sa'yo. Nasa taong handang magsakripisyo. Are you getting my point? You want to experience the blessing from God? Extend mo yung love mo. Na handa ka magsakripisyo dahil sa love mo na yan. Gets natin? Ang sabi ng Philippians, tingnan nyo to. Philippians chapter 2, verse 5 to 6 to 8, have this mind among yourselves, which you're in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a things to be grasped. Kahit siya'y Diyos, hindi niya napinilit yon, nagpakumbaba ang ating Panginoon. Tingnan nyo ito mabuti. Okay? Kasama yung sacrifice ni Lord. But emptied himself by taking the form of a servant. Though he is God, pero namuhay siya bilang servant. Being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Grabe yung sakripisyo ng Panginoon. Hindi lang siya basta nagpakumbaba, at yung pagpapakumbaba na yon, hinayaan niyang eto rin yung maging daan para ipakita sa atin na talagang totoo, genuine yung kanyang pag-ibig sa atin. That he is willing to extend His love. Same thing with us, mga kapatid. Dapat willing din tayo. Sabi nga rito ni Dietrich Bonhoeffer, ang hirap naman kasi sambitin ng mga pangalan nila. When Christ calls a man, He bids him come and die. So, napaka-importante ng sacrifice. Okay? Real love is inconvenient. I want you to understand this. Kung totoong meron kang love, you are willing na kahit hindi convenient sa'yo, gagawin mo eh. Kasi meron kang love eh. Gets nyo? At hindi naiintindihan ng karamihan eh. Okay? Especially sa mga pastor. Si pastor, pag tinawagan namin, pupunta agad kahit ano. Hindi lang sa akin sa buong Pilipinas, buong mundo. Hindi lang ginagawa yun. Hindi nyo imagine mo, hindi mo naman binabayaran. O di naman kayo, meron tayong kaibigan na ganyan. Uy, friend, ano mo yun, this oras ng gabi, kailangan ko nang kuusap, puntahan mo na ako. Pupuntahan ka naman. Di ba? Para alayan ka, samahan ka, pagalitan ka ng konti. Di ba? And minsan minamasama natin. Imagine mo yun, hindi mo naman binayaran. But yung pahinga niya na lang, binigay niya pa sa'yo. He is willing to extend. He is willing to sacrifice, kahit inconvenient sa kanya. May cost. Okay? Yung love may cost. Nakikita natin, may value yung pagmamahal. Okay? May cost, oras, pride. Minsan, kahit mataas yung pride mo, dahil mahal mo, binibitawan mo eh. Okay? At syempre, comfort. If you are willing to give up yung mga bagay na yan, oras, pride, tsaka yung comfort mo, I tell you, na-extend mo yung love mo. Pero kapag sa konting bagay lang, hindi mo magawang mag-extend ng love, ay, nakakainis naman yan, bahala siya. I think meron tayong problema sa understanding ng love. Okay? Baka hindi love yung naiintindihan mo. Baka as Christianity, gusto mo maging boss. Hindi follower ni Jesus. Gaano kalayo kaya ang naiibibigay natin sa pagmamahal natin sa iba? Hanggang saan kaya? Okay? That's a question. And this is the last one. Ang sabi rito sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. So that whatever you ask ask the Father in my name, you may give it to you. Parang sky is the limit. Ano man yung hingin nyo sa ating Panginoon, ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. But listen to this. Merong guideline kasi eh. Okay? Ito yung last. Effect of love. May epekto yung love eh. So balikan muna natin. Number 1, ang sabi ron, yung expectation of love. Pangalawa, yung extent of love. And last one, yung effect ng love. That you should go and bear fruit, that your fruit should abide or remain. Manatili yung pag-ibig. Manatili yung bunga ninyo. Okay? Importante yon. Ang love may resulta, sabi ko kanina. Parating may resulta ang pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, may resulta ang pagmamahal. Nagpo-produce ng fruit. Hindi pwedeng hindi nagbubunga. Ang ganda nga, sakto nga kanina yung team verse natin. Kasi yung fruit of the Spirit is sa mga bunga sa atin. Hindi lang temporary, lasting or eternal ang impact ng ating fruit, yung ating mga bunga. Hindi yan basta-basta nawawala agad. For example, yes, nagbunga ka, napuspos ka ng Santong Espiritu, and you are saying na you are filled with the Holy Spirit. Alam niyo po, when you say filled with the Holy Spirit, dapat nakikita yan sa buhay. Paano ka magsalita?
Paano ka makipagsalumuha sa tao? Paano ka mamuhay? Paano ka lumakad sa iyong pananampalataya? Okay? Kung isa lang sa mga yan ay hindi makita sa iyo ng tama, there is something wrong sa bunga sinasabi mo. Baka hindi yan bunga talaga na mula sa ating Panginoon. Baka yabang lang yan at sinasabi mong bunga lang yan. Chosen tayo ni God, hindi lang para ma-bless. Kapatid, tinawag ka ng Panginoon para hindi lang mapagpala. Tingnan niyo ito mabuti. Tinawag ka ng Panginoon, hindi lang para mapagpala, kundi maging pagpapala sa iba. I want you to understand that. Huwag niyong kakalimutan. Hindi ka lang nandito para pagpalain ng Panginoon. Gagamitin ka rin ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Pastor, paano po yan magiging pagpapala? Wala naman po akong resources Hindi po usapang resources ang pag-uusapan natin kapag pinag-usapan po natin gagamitin ka ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Okay? Huwag nating maliitin ang ating Panginoon. Kahit sabihin mong wala kang resources, wala kang pera, wala kang business, wala kang kahit ano, pwede ka pa rin maging pagpapala sa iba. Tingin sa katabi. Believe me or not, mukha mang kaduda-duda, pero pagpapala yung buhay ng katabi mo na yan. Tingnan mo mabuti yung katabi mo, huwag mo kakalimutan yung korte ng mukha niya. Blessing yan Okay. Naintindihan natin, blessing yan mga kapatid. Pagpapalayan mula sa Panginoon. Sabi nga rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Ito po yung bungang sinasabi rito ng vines. Ito po yung bunga, yung love, joy, peace, patience, and kindness, goodness, and faithfulness. Kapag wala ka niyan, wala kang gentleness, wala kang self-control, ay may problema, hindi ka talaga nagbubunga. Kasi kung talaga, tingnan nyo to, sabi nga ng ating Panginoon, ang sino mang nabubuhay sa ating Panginoon, wala nang kanyang dating pamumuhay. Ito daw ay napalitan na ng bago. Bagong buhay na. Okay? Kung dating magagalitin ka, ngayon hindi na. O, tingnan nyo ito mabuti. Sino rito yung lumaking palamura? Ako na. Una na ako dyan. O, ngayon ba, nagmumura ka pa rin ba? Opo, pastor, konti na lang. Pag nadadapa po ako, pastor. Ngayon, hindi na. As totoo lang, nung ako'y naging Kristiyano, hindi naman tinuro sa church na huwag ka magmumura Pero dumating sa punto na kapag nakakarinig ako ng mura, nasasaktan na ako. Hindi na maganda sa pandinig. Naiintindihan nyo? Pag narinig mo yung mura, alam mo, nagsasabi sila ng sumpa sa buhay mo. And somehow, babawahalin mo kahit yung mga bata. Sa totoo lang, ako nabibless po ako kasi yung mga pamangkin ko, hindi na lumaki sa mura Lumaki na lang sa kulit. Kasi sa amin, puro mura talaga yung mga bata 2 years old, tatawagin ng tita. Ano ka? Bad finger ka? Bumurahin na. Papalapak pa yung mga Ang galing ng anak ko, talino. Nagbumura na. Galing. O sige, yung mo naman, yung tito mo naman isa. Kaya kadalasan tigas-tigas ng ulo. Naiintindihan natin. Akala kasi natin, okay lang yun. But eventually, you will realize that's a curse pala. Hindi pala maganda sa pandinig. Alam niyo, pag nakarinig ako ng ganyan, malamang sa malamang, dumugo yung mukha sa akin hindi lang natin pipitikin yung bibig Kasi pangit na Tama, tingin mo sa katabi, tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, pangit na yun Pangit na yung nagmumura Hindi nagmumura, hindi yung pangit na yung nagmumura Tama, hindi na siya maganda. But as a Christian, ito yung hindi nakakalimutan ng karamihan Dapat meron ng love. Sabihin natin, love. Joy. Tingin sa katabi, joy. Tingnan mo nga. May joy. Mukhang pagod na pagod. Hindi dapat ganun. Kapag nasa Lord ka, dapat masaya ka. Happy. Smile, smile. Diba? Patience. Hindi pasyente, Ay, pastor, ako po, patience po kasi lagi po ako nasa hospital Hindi ganun. Patience, magiging mapagpasensya. Kindness, kabutiang loob. Goodness. Faithfulness, okay? Gentleness, hindi naman parating payapa, mga kapatid, kumusta na kayo? Magsitayo po tayong lahat. Hindi po ganun, Iba yun. Iba yung gentleness, self-control. Importante ito. Tingnan nyo ito mabuti. Why self-control? Ang unang pandaya sa atin ng demonyo, ang ating mga emosyon. Believe me or not, kung emotional ka man, kapatid, huwag ka magpakontrol sa emosyon mo. Sisirahin ka niyan. Galaw ng kaaway sa'yo yan. Diba? Kapag di okay yung emosyon, pastor, di muna ako magsunod, mag-church. Look at this. Marami pang mas hindi okay kaysa sa'yo. But they continue serving God. Kasi hindi ka lang lalapit sa Panginoon kapag okay ka. Hello?
Kapag di ka okay, mas kailangan mo lumapit sa Lord. Mas kailangan mo mag-serve sa Lord. At sabi nga ron, self-control. Against such things, there is no law. Okay? If you have that kind of fruit of the Spirit, alam niyo po, walang tumututol dyan. Walang batas regarding dyan. And Matthew chapter 28, verse 18, verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Hindi lang tayo to make disciples, okay? But as a Christian, we are to teach. Ano yung buwagin ituturo natin? All that I have commanded you. Lahat ng tinuro ng ating Panginoon, tinuro sa'yo, ituro mo sa iba. Okay? Tandaan po natin, ang tunay na love, may epekto yan sa buhay ng iba. Hindi lang sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang sa buhay mo. Meron ding epekto yan sa iba. May bunga ba ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Tatagal ba yan hanggang sa eternity? Or hanggang surface lang? Hindi pwedeng hanggang surface lang. Sabi nga, okay, ni Mother Teresa, familiar kayo sa kanya, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Hindi lahat makagagawa ng malaking bagay. Amen. Pero pwede mo namang simulan sa maliit na bagay na merong pagmamahal. Okay? Hindi mo man kayang gumawa ng malaking bagay, di simulan mo sa maliit nang merong pagmamahal. Sabi ko kanina, ang tunay na love may epekto yan. Hindi pwedeng surface. Okay? May epekto ang love. Inulit ni Jesus yung talata. Sabi niya sa verse 17, and this is the last verse. These things I command you so that you will love one another. Okay? After all, from verse 12, if I'm not mistaken, hanggang patuloy, sinabi ng ating Panginoon, di ba? Love one another, love one another. That sinara niya sa verse 17, these things I command you. At itinuturo ko sa inyo. Paulit-ulit. That you will love one another. Sinara niya pa rin sa love. Okay? Mean to say, love one another, ibig sabihin, ito ang pinaka-core ng Christian life. Ito yung core ng Christian life natin. Hindi lang ito theory. Dapat ito ay nakikita sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Araw-araw. Okay? Nakikita dapat sa atin araw-araw. Sige po, tayo po tayong lahat. And remember 3 things Sabi ng ating Panginoon, yung expectation of love. Remember the expectation of love. Remember yung extent ng love natin. Hanggang kailan mo pwedeng i-extend yung love natin. At syempre yung effect ng love sa ating po mga buhay. Hindi pwedeng magmamahal ka lang kasi kamahal-mahal yung mamahalin mo. Mamahalin mo yan kasi inutos sa'yo ng ating Panginoon. Okay? Amen? Love one another, mga brothers and sisters. These things I command you so that you will love one another. And gusto ko pagbulay-bulayan na rin natin ito. Ito yung ating breakout questions para mamaya. Ang ganda kasi niya, sabi nito, kung susukatin ang pagmamahal ko sa ibang tao, kung susukatin mo ang iyong pagmamahal sa ibang tao, mas nangingibabaw ba ang obedience kay Kristo o convenience? Ang hirap, no? Ano ba yung mas nangingibabaw? Convenience, pag okay ka? Or obedience? Kasi yung obedience yan, okay ka man o hindi ka okay, you will pursue, you will continue. Kasi nandun yung love. Alam nyo, kadalasan nag-trigger ito sa puso natin. Ito yung nag-remind sa akin. Kasi kadalasan, isa din akong emotional na tao. But praise be to God kasi na-overcome ko yun. Dati, pag hindi ako okay, ayoko na rin Pero hindi pala ganun. Kasi, kailangan lalapit sa Lord kapag okay ka lang. Pag di ka na okay, wala na. Okay? So, panalangin natin yan. Remember 3 things. Expectation, okay? Yung extent ng love and yung effect ng love. Let's pray. Father in heaven, once again, we glorify your name. And we are blessed right now, especially, Panginoon, na narinig po namin ang mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. At ang dalangin po namin, Panginoon, na mag-manifest po sa amin yung love na nais mo sa amin. Symbolizing, Lord, na we are abiding you. We are connected sa vine. We don't want to be hindi po konektado sa iyo. We just want to stay connected sa iyo, Panginoon. Because we know, Lord, sabi nga ng iyong salita, that apart from you, we can do nothing. And for us, Panginoon, na mapakita yung love po namin para sa iyo. Lord, meron kang expectation po para sa love po namin. And we're praying, Lord Jesus, na makita po sa amin yung expectation mo. Because, Lord, yung mga tao po sa paligid, inahantay po nilang makita po sa amin yung expectation mo sa amin.
Kailangan po namin ito, Lord. Hindi lang po kami Kristiyano dahil sinasabi lang po namin Christian po kami. We are Christian because, Lord, we experience your love. And teach us, Panginoon, na mas ma-extend pa namin yung love na ito. Na kahit sa taong hindi po kamahal-mahal, ay maturuan po namin ng aming mga sarili na magmahal. Mahalin ng mga taong hindi kamahal-mahal. At makita po sa amin, Panginoon, yung effect ng love. Na naroon po, Lord, yung fruit of the Spirit. Nandun yung love, nandun yung joy, nandun yung patience, nandun yung faithfulness, O God. Nandun po yung mga bagay na kadalasan wala po sa amin. At alam po namin na kikilos ka, Panginoon, sa amin sa bawat isa. Kaya naman sa pagkakataong ito, pinapanalangin po namin ng bawat isang narito, Lord Jesus, na kakitaan po kami, Panginoon, na mga narinig po namin mensahe, Panginoon, sa umagang ito, na mag-reflect ito, Panginoon, sa amin po mga buhay. Hindi lang dahil, Lord, gusto namin, kundi inuutos mo sa amin, Panginoon. At kahit hindi po namin gustong sundin, turuan mo ang aming mga puso na sumunod sapagkat ito po yung mas mainam. Ito po yung mas mabuti para po sa amin. Bless each and everyone here, Panginoon, especially na napagtagumpayan ng Sunday service. Pagpalain mo ang bawat isa at ikaw lamang ang matanghal. Madakila. In Jesus' mighty name. Amen. God bless everyone. Sige po, nawa po ay napagpala po ang bawat isa. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Love to be in your presence with your people, singing praises. Love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be. Kumustahin po natin ang ating mga kapatid. With your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. I love to be in your presence with your people,
head and rejoice. Lift my hands and raise. Lift my hands. Lift my hands. Lift my hands and raise. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands. Lift my hands. Lift my hands and raise my voice. God bless po sa ating lahat. Breakout. Breakout question po.